Hello po, kamusta po kayong lahat? Saan man panig ng mundo kayo naroon, lagi po kayong mag-iingat. Welcome po sa ating channel, ang showpol.ph. Ngayon po ay ika-18 ng Mayo, taon 2024. Ngayon po ay pag-uusapan natin, kaunti lamang at ang pagsanib puwersa po ng partido ni dating Senate President Tito Soto na NPC or National People's Coalition. Nag-join po siya ng ally kay sa partido po ni Pangulong Bongbong Marcos, ang PFP or Partido Federal ng Pilipinas. Yan po. Nag-unity team na po sila. Sumali po si uh, Senator Tito Soto sa partido ni PBBM. At yung pong pahayag ni Mr. Larry Gadon sa kaugnay ng kahirapan sa Pilipinas na haka-haka lang. Si Larry Gadon po ay isang presidential advisor on poverty na itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam naman po natin kung ano po nangyari sa license sa pag-revoke ng license ni ex-attorney Larry Gadon. At yung pong nangyari pong Sara resign kahapon. Nagbibigay na po ng pahayag si Mike Abe pero hindi pa malinaw kung ano yung kanyang opinion. Basta may pinakita lang siya. So papanorin po natin yan. Pero bago po yan, update lang po tayo sa ating currency exchange. Yan po yung ating sa 1 US dollar po ay equivalent to 57.697. At ang New Zealand dollar ay 35.393. Ang Bahraini dinar naman po ay 153.45. Kuwaiti dinar po ay 187.33. Saudi Arabian Riyal po ay 15.386. Canadian dollar 42.388. Japanese yen 0.370. British pound 73.290. At ang ating pong euro ay 62.733. Yan po ang ating latest currency exchange. So panoorin po natin itong konting pahayag ni President Bongbong Marcos, ang pagsanib puwersa po ng NPC at PFP. Thank you very much to Secretary Anton Nagdomeo. Please take your seats. The NPC Chairman and former Senate President, Senator Tito Soto, or as he is known to us who have worked with him for a long time, Tito Sen. The NPC President and Rizal First District Representative, Congressman Jack Duavit, the NPC Secretary General and Presidential Advisor on Legislative Affairs and head now of the Presidential Legislative Liaison Office, Secretary Alejandro Dong Mendoza, Partido Federal ng Pilipinas, PFP President and South Cotabato Governor, Governor Jun Tamayo, PFP member and Ilocos Norte First District Representative. Kilala ko yata ito Sandro Marcos, the honorable members of the cabinet who have joined us here today, and the honorable members of the Senate and the House of Representatives, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon to you all.
We witness another breakthrough today in the history of politics and public service in our nation with this alliance of the PFP and the NPC. With the joining of forces, we are no longer individual players in the field of politics, but a strong united front that is determined to actively shape the future of our people. We are not just two parties that are allied with one another. We are a force that is ready to serve, that is ready to bring a better life to our people, to defy expectations, to carve out a bright future with promise and potential. Sa totoo lang, matagal nang nagtutulungan ang dalawang higanteng partido na ito. Kumbaga, malalim na ang pinagsamahan, isinasapormal lang natin ngayon ang ating relasyon. What makes this alliance durable is that it is a partnership of equals and one anchored on a set of principles. It is not a marriage of convenience, as we often find in politics, but it is born out of a need to unite for the greater good. We are not joining forces for some narrow electoral objective alone. Of course, the approaching political cycle is an important element and has added impetus to what we are doing. But more than that, it is to continue to collaborate, to work with on the urgent needs of our people. Our agenda is the nation's progress, nothing more, nothing less. As the chairman of the PFP, I believe that our shared commitment to empowering and amplifying the voice of every Filipino is what truly unites us in our mission to revitalize, rejuvenate, and transform our country. Maraming magsasabi na ito ay ginagawa lamang natin para paghandaan ang halalan. Hindi naman natin masasabi na wala sa isip natin ang halalan na parating sa susunod na taon. Ngunit, ito ay isang bahagi lamang kung bakit ay tayo nagpipirmahan na ngayon at ginawa natin itong PFP-NPC Alliance. Dahil ito naman talaga ang katotohanan nung binuo natin yung unity team nung nakaraang eleksyon, nakaraang kampanya, kasama na natin ang NPC. Wala tayong papel na napirmahan noon. Pero kagaya ng aking nabanggit, matagal na talagang nagtutulungan dahil ang mga miyembro ng NPC, miyembro ng mga PFP, matagal na tayo magkakaibigan at matagal na tayo nagtutulungan. At not only at an individual level, dahil magkaibigan nga tayo, ngunit even at the party level, have always been assisting one another. We have always been trying to work together. So, kahit sabihin nila na pang-politika lang ito, alam naman natin ang katotohanan. Ito ay hindi pang-politika lamang. Ito ay etong pagsasama ng dalawang napakalaki at napakahalagang mga partido, political parties. Etong pagsasama na ito ay para patibayin ang ating pangako sa ating mga kababayan na gagawin natin ang lahat at tayo ay magkakapit-bisig na tumutulong para pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino, para pagandahin ang ating minamahal na Pilipinas. Yan ang tunay na dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. Kung bakit tayo, dahil nakita naman natin, dahil nabuo yung unit team. The unit team was a very informal aggregation. Wala naman, we agreed with one another. We did not have signings such as this, but it was done. Alam niyo naman, pagka kampanya na, malapit ng eleksyon, basta't may on a handshake, dahil as I said, magkakilala naman tayo, matagal na tayo magkakilala, malaki naman ang tiwala natin sa isa't isa. Kaya nagkamayan lang at tayo nagkaintindihan. At nakita naman natin, hindi lamang na naging matagumpay ang ating naranasan ng nakaraang halalan, ngunit nagiging matagumpay ang ating serbisyo sa bayan. Because through this collaboration, our shared dream of a better Philippines moves closer to reality, where the echoes of our combined voices spread across our archipelago, serving as a clarion call for all to partake in
building the bagong Pilipinas that we all dream for our people. A nation where each Filipino, irrespective of their background or beliefs, becomes a beacon of hope and of progress, with all of us serving as their leaders. As we navigate the complexities in governance and leadership, let our commitment to trust and integrity shine through and bright, piercing through the darkness of apathy and disillusionment. So although we aspire for electoral triumph, let us keep in mind that our ultimate aspiration goes far beyond political victory. It is a deep yearning for something transformative, something that is almost magical, a vision of a Philippines that is not just economically vibrant, but also a haven of stability, inclusivity, and endless and eternal hope. So let our actions resound louder than our rhetoric. Let our collective efforts uplift the lives of every single Filipino. Let our alliance usher in a new era of good governance. So with unyielding passion and boundless optimism, we will inscribe a new chapter in our nation's narrative, one that is illuminated by the brilliance of unity, mutual respect, progress. Mabuhay ang Partidong Federal ng Pilipinas, mabuhay ang National People's Coalition, mabuhay ang bagong Pilipinas. So yan po yung pahayag ni President Bongbong Marcos. Sabi niya kahit noon pa man pala nung panahon pa lang unit team ay nandyan na po yung NPC, kaso wala nga lang yung formal na kasunduan na dapat ay may signing. Ano po ang masasabi nyo sa pagsalib nito ni former Senator Tito Soto na NPC at PFP ni PBBM? Ito po ba ay makakapekto sa ngayon ay magandang pinapakita or tinatahak ng programang Eat Bulaga? Ito po ba ay makaka-apekto sa kanila? Sana po hindi. Dahil iba naman po, hiwalay po natin ang showbiz sa politics. Pero kahit ganun pa man, hindi maiwasan na ang ibang mga tao, ibang opinion, ay mapagkukumpara or may sasama sa ang showbiz, laging kadugtong ng politics yan. Hindi natin pwedeng baliwalain. Pero kayo po, sa kanya-kanya po tayong opinion. Mini-mention po ni President Marcos yung nangyaring unit team noon ni VP Sara Duterte, pero hindi niya po pinapaalam sa atin kung ano na po ba ang status ng unit team ni Vice President Sara Duterte at ng Partido Federal. Alam naman pa natin kung nagkakaroon pa ng mga sigalot dyan, at alam din po natin kung ano po talaga ang totoong nangyari. Diyan na po muna natin ang pag-uusapan yan. Yan lang po para formal na malaman natin na totoong nagsanib pwersa na ang NPC at PFP. So punta po tayo sa ating ibang topic. Larry Gadon. Panoorin po natin yung kanyang pahayag. Sa nakaraang 24.7% na poverty rate sa Pilipinas noong 2023, lumabas sa pinakabagong datos ng pamahalaan na bumaba na umano ito sa 23.4%. Nabawasan umano ito ng nasa 1.3% o katumbas ng nasa 11 milyon ng mga mahihirap na pamilyang Pilipino. Ayon kay Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon, marami sa mga Pilipino ang nagkaroon na ng trabaho mula nang alisin ng pamahalaan ang ipinatutupad na lockdown noong panahon ng pandemya. Bukod pa rito, nakatulong rin aniya ang pagtutok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga proyekto at programa na makatutulong sa paglago ng ekonomiya ng bansa upang maibsan ang problema sa kahirapan. Pero sa kabila ng katotohanan na mayroon pa ring mga pamilyang Pilipino ang lubog sa hirap, para kay Secretary Gadon, haka-haka lang umano ang mga nagsasabi na sila ay mahirap. Sa totoo lang,
Yung mga nagsasabi na napakahirap ng buhay, sila lang nagsasabi yan, kakakalang nila yan. Naniniwala ang opisyal na mataas na ang purchasing power ng mga Pilipino dahil sa dami ng mga taong nagpupunta sa mga mall. Gayon din ang dami ng mga Pilipino na mayroon ng mga sasakyan. Ang katotohanan, magpunta sa mga mall puno-puno, ibig sabihin mataas ang purchasing power ng mga tao. Pumunta ka kahit sa mga probinsya, yung mga branches ng mga fast food, puno-puno. No? Ibig sabihin, mataas ang purchasing power ng mga Pilipino. Lumabas ka ng kalsada, napakaraming mga bagong kotse, nakapapa-traffic. Anong ibig sabihin yan? Maraming nakakabili ng kotse, maraming nakakabili ng sasakyan, which means magandang ekonomiya. Nauna nang ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang unang State of the Nation Address o SONA na target niyang maabot ang 9% o single digit ng poverty rate sa bansa bago matapos ang kanyang termino sa 2028. Joan Nano, UNTV News and Rescue. So, yan po yung pahayag. Pasensya na po kayo at ako po ay napapatawa sa pinahayag ni ex-attorney Larry Gadon. Ano po ba inyong opinion dyan? Totoo po bang yung kahirapan sa Pilipinas haka-haka lang? Hindi po ba kayo naghihirap? Wala po ba naghihirap sa inyo? At ano kaya ang masasabi ng mga ibang senador or ibang congressman na nakaupo ngayon dyan sa Kamara at sa Malacanang o sa Senado sa pahayag ni Atty. Larry Gadon? Sana naman po may magkomento ng mga senador dyan at congressman. Ano po ba? At pasensya na po kayo at ako po napapatawa sa at ang kahirapan daw sa Pilipinas ay haka-haka lang. Haka-haka lang. At yun daw pong dahil maraming tao sa mall, yan po yung kanyang basehan. Hindi po naghihirap. Maraming tao sa mall, maraming tao sa Jollibee o sa McDo, maraming sasakyan, traffic sa daan. Yan po yung kanyang basehan ni Atty. Larry Gadon. Ano po ba? Ano po ba ang masasabi nyo dyan? Ano ba? Ano ba makakomento natin kay Mr. Larry Gadon? Ako sa akin po kung ako po ang tatanungin nyo, yan po ay fake news. Fake news po yan yung sabi ni Atty. Larry Gadon. Wala pong, at yung pong poverty o kahirapan ay haka-haka lang. Di sana wala sana mga OFW sa ibang bansa. Or walang rally-rally na nangyayari dyan sa Pilipinas. Yun lang po yung akin. Ibig sabihin po yung rally po na nagaganap ay haka-haka din lang. Kayo na po ang bahalang humusga. At pakinggan naman natin itong si Mike Abe. Kung ano yung kanyang puna sa nangyaring Sara Resign Rally kahapon. Panoorin po natin. Good morning, good afternoon, good evening. Ito meron akong ipapakita sa inyo. At ito po yung rally ng mga nagkita-kita dyan sa Liwasang Bonifacio para ipanawagan na Sara Duterte resign as Department of Education Secretary. At ito po ay pinangunahan ng mga vlogger at ng mga Marcos loyalists, Marcos supporters, dahil nakikita nila kailangan na or meron problema ang Secretary ng Department of Education. Pakinggan nyo. Nakikita raw ng mga nag-rally na may problema na si BP Sara. Kahapon po yung pinakita ko po na trust rating at satisfaction ni BP napakataas po. Kahit pa po kay President Bongbong Marcos siya po ang mas mataas sa ating Pangulo. At paano po niya nasasabi nitong si Mike Abe na yun daw po hindi siya ayaw niya magbigay ng opinion sa sarili niya. Dahil alam niya, sarili niya, nagsasabi na nagsusulong na Sara resign, alam ni Mike Abe yan na hindi totoo. Yan ay sasabihin ko rin fake news din yan. Isa pa tong si Mike Abe, isang fake news pa rin to .
Hindi po totoo. Alam ni Mike Abe yan, kaya hindi po siya makapagkomento ng totoo, ganun. Hindi niya masabi ng totoo. Masaya itong grupo ito. Mukhang Yan, nagkita-kita talaga ng biglaan or talagang nagkakaisa sila na ipakita sa taong bayan. Nagkakantahan sila. Ako kanta. Napansin niyo ba kung paano ipakita ni Mike Abe yung video? Pag ganun po, patayo yung video na ang pinapakita lang yung mga taong nagkakantahan. Hindi niya maipakita kung gaano karami yung nandyan. Hindi niya mai-mention kung maraming tao ba, kung ilan ba yung umatin dyan sa rally na yan. Yan lang po yung kanyang opinion. Yan, yung pang 8 minuto na video niya, ay ganyan lang po. Dyan lang po naubos. Na pinapakita na nagkakantahan, ganyan. Yan po ang katotohanan. Yan sa mga supporters po ni Mike Abe. Yan po yung pinapakita niya, ganyan lang. Hindi niya pinapakita ng landscape yung kanyang telepono dahil kakaunti po. Yun. Oh, yan na. Oh, naubos na yung oras niya, ganyan. Ayun, nailan. Ayun, kita. Nailan lang. Oh, naubos na yung oras. Ilang minuto na yung naubos na oras. Ganyan lang ang umabot lang ng 8 minuto yung kanyang video na yan. Ipinakita ko lang po sa inyo yan. Oh. Ayun, yan ho yung voluntary. Sandali para lang makita natin. Voluntary na ginawa ng mga Marcos supporters at saka po ng mga vloggers na nagmamalasakit voluntary sa ating administrasyon. Nakikita nila na hindi na sila sang-ayon sa performance ng Vice President. Yun po. Ang tanong ko naman ngayon, Mr. Mike Abe, ano naman ang opinion mo? Gusto ko sa iyo marinig yung yung pahayag mo diyan sa nangyayaring satisfaction at trust rating ni BP Sara. Ikaw ba ay kontento o hindi? Gusto ko ikaw ang sumagot. Huwag mong ipasa sa mga nagrarally na yan at na mga supporters ni loyalist supporters. Gusto ko ikaw ang magkomento. Sa iyo manggaling. Ano ba sa tingin mo yung performance ni BP Sara? Po yung layunin doon, yun yung purpose doon eh. Well, wala naman pong personalan yan. Yan po ay karapatan ng mga Marcos supporters at ng mga vloggers na nakikita ang sitwasyon. Ako, bilib ako sa ganyan klaseng mga organisasyon na hindi lang ginagawa nila sa kailang mga sariling mga channel, kung hindi lumalantad sila dahil kanilang karapatan yan at gustong iparating sa taong bayan. So nasa kampo na po yan ng mga Duterte, especially ni Vice President and Secretary Sara Duterte, kung ano ang dating sa kanya yan. Wala pang dating sa kanya Yan yan. po ay ginawa sa liwasang Bonifacio at kinansil nga yun doon po sa may Pasig kasi para daw maiwasan yung epekto sa traffic. Okay? So ginawa nila sa Wala pong traffic na mangyayari ilang piraso po yun nandyan. Hindi po makakapekto sa traffic yun. liwasang Bonifacio para hindi makaistorbo. Ang importante po rito ay yung mensahe. Okay? Kumaga sa yung mensahe ang mahalagang napalutang nila at naipagatin sa kinauukulan. Okay? Liwanagin lang natin ang kanilang sinasabi, resign na, wala silang panawagan na tanggalin siya ng Pangulo.
Hindi tatanggal ng Wala Pangulo, akong sinabi narinig na. na ganun eh. So iba po yun. Kasi baka sabihin na naman ng iba dyan na Nagsalita na ang Pangulo, Mr. Mike Abe, hindi tatanggalin. Paulit-ulit na sinabi na ni PBBM yan. Hindi tatanggalin si Vice President Sara Duterte sa kanyang posisyon sa DepEd. Sinabi na ni, bakit hindi ka nakikinig? Puro Duterte, alam naman natin. Sasabihin nila, may kinalaman na naman ang Malacanang dyan. O ang Malacanang ang nasa likod niyan. Hindi po. Kasi walang nagsabi na si Vice President ay tanggalin mula doon sa mga vlogger na naging speaker dyan. Ang sinasabi lang nila, resign. So magkaiba yung resign kaysa sa pagtanggal. Kasi pag inangguluhan mo yan ng tanggalin ni Pangulong Marcos, di ba? Magkakaroon ng pagkakataon yung mga supporters ng mga Duterte na tirahin si Pangulong Marcos. Pero ang ginawa nitong mga organizer at mga Marcos supporters na mga civilian at mga nasa social media, resign. So, hindi pinipreso ng Malacanang. Si Sara ang tinatawagan ng pansin dyan. So, yun po yung magandang nakita ko rin. Kaya, walang dahilan para isama ng mga kritiko ng administrasyon. Walang dahilan para sabihin na may kinalaman ang Malacanang. Kasi lagi pong ganyan ang bintang, pakatang ng mga vloggers at mga Duterte followers na pag may mga ganyang galawan, sasabihin nila ay alam ng palasyo. Hindi po. Hindi nga alam ng palasyo dahil ikaw lang nagsasabi, Mike Abe, dahil sinabi nga ni PBBM na hindi nga tatanggalin. Kaya walang kinalaman ng palasyo dyan. Kayo ang nagsasabi niyan. Ikaw, ayaw mong aminin eh. Nag-iiba na yung tono mo. Dati, iba yung tono mo nung nakaraan eh. Ngayon, ikaw, sinabi na nga, ilang beses na pinapaulit-ulit ni PBBM na hindi nga tatanggalin si BP dahil wala siyang nakikitang pagkakamali. Sinabi na, hindi, walang nagsasabi na pinagbibintangan ang Pangulo, ang Malacanang. Maaari pa ang Kongreso, yun sila, si Tatambaloslos. Yan ang may pakana dyan. Hindi nakikialam ang Malacanang sa ganyang galaw. Yung ginawa ng mga sibilyan at ng mga vloggers ay kanilang sariling paninindigan, Paulit-ulit. kanilang sariling paniniwala. Kaya wala pong masama dyan. Yan yung karapatan sa malayang pamamahayag. Karapatan yung freedom of assembly, freedom of expression, freedom of yung malayang pamamahayag. Malinaw, yun ang kanilang ginawa. Aba, alam pala ni Mike Abe yung malayang pamamahayag. At paano naman yung sa Maisog Rally na sinisikil ang karapatan sa malayang mamahayag? Ano naman ang masasabi mo doon, Mike Abe? Pero dyan sa mga nagrarally na yan, kailangan ipakita yung malayang pamamahayag. Paano bang hindi malaman kung ano yung opinion nitong si Mike Abe? Pag sa Maisog, babalatan mo, rally ng rally, hindi. Okay? Pero sundan pa yan. So sana hindi personalin ni Sara Duterte, Secretary ng Department of Education, yung galaw na ito. Parte ito ng karapatan na kahit anong sektor. Okay? Kasi alam ko na iinit ito. Mag-iiba ang dating at iba ang magiging pananaw ng Kampo ni Duterte sa galaw na yan. Kaya ngayon pa lang, sinasabi ko yan. Okay? Na sa aking observation, analysis at opinion, yan po ay walang sapilitan. Voluntary. Walang nagbayad, walang gumastos, sarili-sariling gastos. Ito mo yung pinamimigay na tubig doon, sarili-sariling gastos yun ng mga organizer at saka ng mga vlogger. Pati yung mga t-shirt na binibigay, kanya-kanya. Diba? Si Atty. Alam mo si Atty. Enzo Recto, magaling magsalita yun, human rights lawyer. Ayun, pinamimigay niya. Noong nakaraang eleksyon, siya ay Leni Robredo. Sa kanyang paniniwala na baka ituloy lang ni Pangulong Marcos kung siya ang nanalo noon at ngayon yung presidente na ang ginawa ni mga ng Duterte. Pero inamin niya nagkakamali siya. Ngayon ito niya sinusuportahan na itong paninindigan ni Pangulong Marcos sa issue ng West Philippine Sea,
sa isyu ng pag-respeto sa karapatang pantao at saka nga yung isyu nga nitong mga sibilyan ng panawagan ay resign sana. So malinaw, yung supporters ng Liberal Party, Leni Robredo noong nakaraang eleksyon, sumasama na sa Marcos followers, sumasama na sa Marcos supporters at mga vlogger na nagmamalasakit, naninindigan, nagsasakripisyo para sa bayan. Kaya sa Ayun po, Mike Abe ka. Ikaw, Mr. Mike Abe, noon nandun ka sa SMNI at yung itayo mo yung bandila ng mga Duterte, ganun-ganun na lamang. Talagang bilib na bilib ka sa kay Pangulong Duterte. Ang nangyari, nung natanggal ka sa SMNI, ayun na, nagbago na yung ihip ng hangin. Ito po ay katotohanan, Mike Abe, ang sinasabi ko. Hindi po ako nag-iimbento, yan po yung nakita namin. Nung nawala ka sa SMNI, ayun, lahat ng malapit kay Pastor Apollo Kibuloy, lalong-lalo na mga Duterte, ayun na. Doon na nagsimula yung pagbaliktad mo. saludo po ako at naniniwala po ko dyan sa mga kapwa ko mga vlogger na naninindigan. Voluntary. Yan po ang kailangan ng ating bayan. Hindi po mga vlogger parang trabaho lang nila o kung ano man po ang purpose na hindi. Yan paglantad ng kanyang klaseng paninindigan ay kailangan po natin. Sana dumami pa. Sana yung lahat ng followers, supporters ng mga vloggers na yan na nandito sa buong Pilipinas at sa buong mundo ay manindigan din po kayo dahil ginagawa nila ito bilang pagmamalasakit sa bansa, pagmamalasakit sa ating administrasyon at sa magandang buhay kinabukasan ng mga Pilipino. Galing, sana po ay lumakas pa kayo at sana ay dumami pa ang ganitong klaseng karapatan at paninindigan. Wala na, Mike Abe, yan hindi na dadami yan, ganyan na yan. Pakaunti na pakaunti pa yan, hindi na parami ng parami yan. Sa iyo kung gusto marinig, kung ano yung opinion mo dyan sa Sara Resign Rally na yan, ikaw ba ay pabor dyan? Gusto ko sa iyo manggaling, hindi ka nagsasalita dahil alam mo sa sarili mo na si BP Sara ay mapagkakatiwalaan. Kahit si President Bongbong Marcos pa ang nagsabi na hindi niya tatanggalin. Paulit-ulit si Mike Abe na hindi, sabi niya na hindi, walang kinalaman ang palasyo diyan. Wala man talaga pinalaman. Ikaw lang nagsasabi ng paulit-ulit. So, yan na lang po muna yung ating video sa ngayon. Update na lang po tayo sa susunod na araw. At muli po, kung kayo po ay mapadpad sa channel na ito, huwag niyo po kalimutan na mag-subscribe, i-click po ang notification bell, i-like at i-share na rin po ang ating mga video. Muli po, sama kayo naroon, mag-iingat po kayo. Maraming po salamat, paalam, adios.